Tila nakasanayan na natin mga Pinoy ang mabigat na daloy ng trapiko. Pero paano nga ba ito maiibsan? Ilan lang sa mga mungkahi ang pagbabawal ng mga sasakyan tuwing Sabado at Linggo at pagpaparami ng bike lanes. Pabor naman kaya rito ang mga motorista. Balitang hatid ni Bam Alegre. Kaliwat kanan ng road reblocking noong weekend, kaya naman mistulang parking lot na naman ang ilang kalsada. Pero patikim pa lang daw yan. Asahan pa raw ang mas nakakagigil na traffic na susubok sa iyong pasensya. Magiging abala ang lugar na ito dahil sa mga nakakasang proyekto katulad ng Skyway Stage 3 na mag-uugnay sa SLEX at NLEX, magiging NAIA Elevated Expressway. Itong kinatatayuan natin na Magallanes Interchange, sasailalim din sa structural retrofitting. Ire-retrofit natin itong buong ito, north and southbound ng Magallanes Flyover. Then, papalitan din natin yung mga existing expansion joint. Papalitan natin na hindi slippery. Dahil tila magsisikip na naman ang mga kalsada at ating mga dibdib sa konsumisyon, may ilang mungkahi si DOTC Assistant Secretary Dante Lantin para gumaan ang daloy ng trapiko. Bakit hindi raw subukan ang carless weekends? Ipagbawal ang sasakyan kapag Sabado at Linggo. Paramihin din daw ang bike lanes, lalo na sa EDSA. Personal niyang mga opinion nito at paniwala niya pa nga'y wild suggestions ang mga ito. Wild in the sense na baka ang initial reaction ng mga tao is masyadong marahas or masyadong mapusok. On weekend naman, carless day. At in that way, makakatipid tayo sa gasolina, makakontribute sa pag-improve ng environment, and we can encourage more bikers. Pero kung pansariling mungkahi ito ni Asik Lantin, ano naman kaya ang posisyon ng DOTC sa paglutas ng traffic? DOTC's number one bias towards mass transport. Number two, yung integrated intermodal transport. Yung making sure na the travel of a commuter will be seamless. Pero tila marami ang aalma sa carless weekends. Ayon sa MMDA, wala pang rush hour ng alas 5, tila umuusok na raw ang vehicle counter nila dahil napupuno agad ang capacity ng EDSA. Patuloy raw kasing dumarami ang sasakyan sa Metro Manila. Noong 2012 to 2013, nag-increase ng 15% ang capacity ng EDSA, ang nadagdag na volume sa EDSA. Capacity ng EDSA na sasakyan, nare-reach natin 100,000, 10:30 pa lang na umaga. Siyempre nakakatakot po kasi maraming sasakyan. Madami pong bus. Ewan ko lang sir, hindi ako sure doon. Bakit? Dahil weekend mas maganda yung may pasok. Pagdating naman sa mga bike lane, meron nang nabuksan ng MMDA sa Ayala, Makati at ginagamit na ito ng maraming siklista. Pero si Marlon hindi rito dumadaan dahil masikip daw at maraming tao. Nasa EDSA ka, hindi ka ba natatakot magbike? Hindi naman po kasi sanayan po ako. Sa mga bahagi naman ng EDSA na walang bike lane, tila buwis buhay ang magbisikleta dahil sa dami ng sasakyan. Kaya pabor ang ilang nakausap nating dagdagan pa ang mga bike lane sa kabaan ng EDSA. Okay lang yung bike na dito dinadaan. Bawas-bawas sa traffic. Marami intersection May stoplight pa. Malabo. Ano, aksidente lang Oo, aksidente talaga. Bam Alegre, GMA News.